bago ang ating katanungan ngayong araw po ng Friday, dako muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol po sa isang batang babae at ang kanyang salamin. Sa isang classroom, tumayo po ang teacher sa harap ng kanyang mga estudyante at sinabing, "Okay class, ngayong araw ay sineselebrate natin ang Friendship Day. Tumayo kayong lahat at lapitan ninyo ang inyong matalik na kaibigan. Kamayan nyo sila at batiin ng Happy Friendship Day." Agad na nagsitayuan ang mga estudyante. Masaya nilang nilapitan ang kanilang mga kaibigan, ngumiti sa isa't isa, at nag-enjoy sa masayang pagkakataon. Ngunit may isang batang babae na nasa isang sulok lamang. Siya ay may kapansanan at lagi lamang nakaupo sa kanyang wheelchair. Napansin siya ng kanilang guro at tinanong, "Bakit mag-isa ka lang dyan? Sino ang matalik mong kaibigan?" Nagdadalawang isip na sumagot ang bata. "Ang matalik ko pong kaibigan ay ang aking salamin. Pero nasa bahay po iyon sa aking silid." Narinig naman siya na iba pa niyang mga kaklase at nagtawanan ng mga ito sa kanyang naging sagot. Ang bata pong ito ang paboritong pagkatuwaan at asarin ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang kapansanan. Pinatigil naman ng guro ang pagtatawanan ng mga estudyante at tinanong ang bata, "Anong ibig mong sabihin? Bakit salamin ang itinuturing mong best friend?" Napapaluhang sumagot ang bata, "Ang salamin ng matalik kong kaibigan kasi hindi niya ako pinagtatawanan o kinukutya. Kapag umiiyak ako, hindi siya natutuwa. Kapag ako'y ngumingiti, ngumingiti rin siya pabalik sa akin. At kapag malungkot ako, hindi ito nagpapanggap na nalulungkot rin. Hindi katulad ng mga kaklase ko na puro panlalait ang ginagawa sa akin." Dagdag pa po ng bata, hindi madaling magkaroon ng kapansanan. Ang mundo ay hindi mabait sa mga taong may kapansanan at kakaiba. Malupit at mapanghusga ang mga tao. Magkagayon man, alam kong may mabubuting tao pa rin sa mundong ito. Napatahimik po ang buong classroom maging ang guro. Hanggang sa nagsalita muli ang bata. "Kayo po ba, teacher? Kabilang po ba kayo sa mga mabubuting tao?" Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? Gaya po ng tanong ng bata sa kanyang teacher, siguro dapat din po nating iyong itanong sa ating mga sarili. Kabilang ba tayo sa mga mabubuting tao sa mundo o gaya rin po tayo ng iba na mapanghusga? Siguro guilty naman po tayong lahat dahil may mga pagkakataon na ang dali-dali lang nating makapanghusga ng ibang tao, lalo na kung may iba sa kanilang panlabas na anyo, diba? Ang dali nating magbigay ng komento o kaya ay pinagtatawanan sila. Pero hanggat maaari po piliin po sana nating maging mabuti. Be kind to one another. Kasi hindi po natin alam kung ano yung kanilang pinagdadaanan, kung ano yung kanilang mga struggle sa buhay. Sabi nga po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, "The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Ganon din po sana tayo, wag lang tayong tumingin sa itsura, sa panlabas na anyo, sa kapansanan o sa estado ng pamumuhay. At sa halip, tingnan po natin ang puso ng bawat isa. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Biyernes.